Ano na ang mga susunod na mangyayari ngayong tapos na ang Egghead Island arc? Bali dahil nga sa pagdiriwang ng Straw Hat Pirates sa nalalapit nilang pagpunta sa Elbaf, lumilinaw na nga ngayon na talagang tapos na ang Egghead Island arc. At alam naman nating lahat na sa tuwing matatapos ang isang arc sa series ng One Piece, nagkakaroon nga muna ng update sa iba't ibang parte ng mundo bago mag-proceed sa panibagong arc. Kaya naman sa video nga na to, ito yung pag-uusapan natin. Ano-ano kaya ang mga possible na gagawa ng update ni Oda bago mag-umpisa ang Elbaf arc? Sino-sino kayang mga karakter ang makikita natin bago mag-umpisa ang Elbaf arc? Sa mga recent chapters nga nakakuha tayo ng update sa Blackbeard Pirates, specifically sa grupo nila Katarina Devon at kay Blackbeard mismo. Nakita nga natin silang nag-uusap patungkol kay Caribou. Kaya naman I expect na makakakuha tayo ng update sa kanila sa mga susunod na chapters, dahil ito nga yung magiging guide natin sa kung ano na ba ang susunod na magiging galaw netong si Blackbeard. Kapag nalaman niya ba yung patungkol sa mga ancient weapons, agad niya bang pupunteryahin ang Wano at Fishman Island? O still magfo-focus siya para hanapin pa rin yung ika-4 na Road Poneglyph? Bukod nga kay Blackbeard, inaasahan ko rin yung update sa grupo niya na nasa Hachinosu naman. Sa mga recent chapters nga, pahapyaw natin silang nakikita. Ang interesting ang malaman sa sitwasyon nila syempre kung ano na ba ang status ni Garp, dahil binitin nga tayo ni Oda sa kung ano na ba talaga ang kalagayan niya. Patay na ba siya? Kinulong lang ba siya? O buhay pa rin siya? Ang isa nga sa pinaka-interesting na sa tingin ko na-overlook ng mga fans sa sitwasyon ni Garp yung patungkol sa paraan kung paano makakaalis itong si Garp sa Hachinosu. Sa tingin ko nga magiging related sa possible na pag-alis niya sa Hachinosu sila Perona at Gecko Moria. Bakit? Kung nakalimutan nyo na kasabay nga ng pagkakulong ni Koby sa Hachinosu, nakakulong nga rin daw dito si Gecko Moria. At ipinakita nga yung possible na pagtutulungan nila Koby at Perona para makatakas si Gecko Moria. Meaning nagkaroon ng utang na loob itong sila Perona at Gecko Moria kay Koby. Kaya pwedeng maging related sila sa possible na pagtakas ni Garp sa Hachinosu. Bukod pa nga dyan inaasahan ko rin yung update sa status ni Charlotte Pudding, since currently nga hawak pa rin siya nitong Blackbeard Pirates. Bali ilan nga lang yan sa mga updates na hahanapin natin once na ipakita na itong Blackbeard Pirates. In chapter 1073 nga napag-alaman nating lahat na habang nasa Wano pala si Marco at lumalaban sa tabi ng Straw Hat Pirates, bigla palang sinugod ng mga Marines itong Sphinx Island. Ito nga yung mga kurap na Marines na may balak daw na kuhain ang treasure ni Whitebeard. Ipinakita ngang hinaharas nila yung mga tao sa Sphinx Island. Buti na nga lang at biglang nag-appear itong si Edward Weevil para protektahan itong mga tao ng Sphinx Island. Pero itong aksyon nga na to nagkaroon ng consequence, since nagtawag nga ng backup itong mga korap na Marines. At ang backup nga na dumating si Admiral Green Bull, kung saan successfully nga daw niyang nahuli si Edward Weevil. At itong mga pangyayari nga na to ang nag-cause ng pagkagalit ni Miss Bakin, dahil nga sa supposedly si Marco ang dapat na magpoprotekta sa Sphinx Island, nabaling pa daw tuloy kay Weevil yung duty na to, kaya siya nahuli ng mga Marines. Kaya naman ipinakita ngang humihingi ng tulong si Miss Bakin kay Marco na mailigtas daw itong anak niya na si Weevil. Bali itong buong sequence nga na to ipinakita out of nowhere sa kalagitnaan ng laban ng Straw Hat Pirates sa mga Seraphim. At meron nga itong 5 pages overall. Meaning talagang ini-emphasize ni Oda na mahalaga itong scene nila Marco at Miss Bakin. Kaya naman ine-expect ko nga na makakakita tayo ng update sa sitwasyon nila bago mag-umpisa itong Elbaf arc.
Sa mga recent chapters nga napag-alaman na natin kung ano na ang magiging susunod na galaw netong Revolutionary Army. At ito nga yung makikipaglaban na sila sa mga Celestial Dragons. Pero as per Dragon nga hindi daw sila ang unang gagalaw. Dahil nga sa ginawa ng grupo ni Sabo na panggugulo sa Merijoa, sigurado nga daw na i-deploy na ng world government itong matataas sa posisyon nilang mga miyembro, which is itong mga Holy Knights. Kaya naman hihintayin nga daw nilang sumugod ang mga ito. At ito nga daw ang magiging hudyat ng pag-uumpisa ng laban nila. So I expect na dahil sa impact ng announcement ni Vegapunk sa mundo, na nakita nating makailang beses tinutok kay Dragon at sa Revolutionary Army yung scene habang nagsasalita si Vegapunk, sa tingin ko nga na pinapahiwatig ni Oda na ito yung fuel para manggigil palalo itong si Dragon na patumbahin itong world government. At dahil nga sa tapos na itong announcement ni Vegapunk, I expect na makakakita tayo ng update patungkol sa grupong ito. Ang huli nga nating kita sa Cross Guild during chapter 1122, kung saan nakita nating hinahype ni Buggy yung mga tauhan niya sa pagkuha ng One Piece treasure, which is hindi naman ito nagustuhan ni Crocodile, kaya nga pinaupo niya kagad itong si Buggy. So currently nga nandito pa rin sila sa Karaibari Island. Ang update nga na inaasahan ko sa grupo nila yung patungkol sa parating na laban nila sa mga Seraphim. Paano? Dahil in chapter 1086 nga nakita nating dineploy na ng mga Marines itong sila Seraphim Crocodile, Seraphim Gecko Moria at Seraphim Doflamingo papunta sa Karaibari Island para atakihin at hulihin syempre itong Cross Guild. At since nakita nga nating nahirapan itong Straw Hat Pirate sa mga Seraphim, I wonder kung ganito rin ba ang magiging senaryo sa Cross Guild, lalo na at itong tatlong Seraphim na haharap sa kanila ngayon pa lang magde-debut. Mataas nga ang expectations ko sa tatlong Seraphim na to dahil sa mga Devil Fruit na taglay nila. Sa nangyaring Egghead Island arc nga yung dalawa sa Supernova trio natin hindi pinalad sa kanya-kanya nilang laban. Si Trafalgar Law nga nakita natin na natalo ni Blackbeard. Samantalang si Eustace Kid naman natalo rin kay Red Hair Shanks. At since naging malaking parte nga sila ng nagdaang Wano arc, I assume na bibigyan rin tayo ng update ni Oda patungkol sa dalawa na to. Anyway, ayan na nga yung mga inaasahan kong update na ipapakita sa iba't ibang parte ng mundo bago mag-umpisa itong Elbaf arc. Yung mga nabanggit ko nga yung ine-expect kong ipapakita na magpapa-excite palalo sa kwento. Teka, kayo ba? Ano ang inaasahan nyong makita bago mag-umpisa itong Elbaf arc? Kung may ine-expect nga kayo o idea, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!